Nagsimula ang kwento nang makilala natin ang isang hardcore gamer na nagngangalang-alan matapos niyang tapusin ang Elden Ring nang hindi man lang natatamaan. Ngunit para sa kanya, masyado itong madali. Kaya gusto niyang maghanap ng ibang bagay na makakahamon sa kanya. Bigla siyang nakakita ng isang ad para sa isang laro na hindi kailanman nagtatapos na ikinainteres niya. At napagtanto niyang maaari niya itong laruin sa Hell Mode na sinasabing napakahirap at pinupuno ng desperasyon ang mga manlalaro. Ngunit kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan. Kaya nagpasya siyang subukan ito. Pinili pa niya ang pinakamahirap na class, ang pagiging summoner. Bigla siyang hinigop papasok sa laro at natagpuan niya ang sarili na muling isinilang bilang isang bagong silang na sanggol. Pagkaraan ng isang taon, nakita natin ang ina ni Alan na si Teresa na pinapakain siya, at naaalala niya kung paano siya namuhay ng miserable noon. Kaya masaya siyang nabigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli. Masyado pa siyang bata para magsalita. Ngunit naiintindihan niya ang sinasabi ng kanyang mga magulang dahil lahat sa mundong ito ay gumagamit ng Japanese. Napagtanto niyang nakatira siya sa isang maliit na nayon kung saan nagbabayad ng buwis ang mga tao sa namumunong Panginoon. At ang kanyang ama na si Rodan ay isang masipag na lalaki na mahal ang kanyang pamilya. Pinapatulog siya ng kanyang mga magulang at pumunta sila upang maghapunan. Ngunit nalaman natin na hindi pa rin niya napag-aaralan kung paano buksan ang kanyang status window kahit mahigit isang taon na niyang sinusubukan. Biglang may lumitaw na isang libro sa harap niya, ngunit narinig siya ng kanyang mga magulang na sumigaw. Kaya napagtanto niyang nagkamali siya at nagkunwaring nagsasalita lang siya habang natutulog. Pagkaalis nila, binuksan niya ang libro upang tingnan ang kanyang stats, at nalaman niyang may dalawa siyang skill bilang summoner. Ngunit nakita niyang maaari lamang siyang mag-summon ng H-rank na mga hayop at insekto sa kanyang kasalukuyang level. Nakakita rin siya ng sulat mula sa Diyos ng paglikha na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng paghatid ng kanyang grimoire, at ipinaliwanag na natagalan itong tapusin dahil sinusubok pa ang kanyang class. Sinubukan niyang magsama ng halimaw, ngunit walang nangyari, at naisip niyang kailangan niyang alamin ang mga bagay-bagay ng mag-isa dahil walang mga gabay sa mundong ito. Ginamit niya ang kanyang create skill upang gumawa ng insect card at naghanda siyang i-summon ito. Ngunit napansin niyang pinapanood siya ng kanyang ina, kaya natulog na lamang siya. Kinabukasan, napagtanto ni Alan na abala ang kanyang mga magulang, kaya inilabas niya ang kanyang grimoire at nagsama ng insekto, dahilan upang lumitaw ang isang tipaklong. Iniisip niya kung susunod ito sa kanyang mga utos, at sinubukan niya itong sabihan kung ano ang gagawin, ngunit tumatalon lamang ito kung saan-saan. Kaya napagtanto niyang hindi siya nito naiintindihan dahil ang talino nito ay katulad lamang ng isang insekto. Tiningnan niya ang stats nito at nakita niyang wala itong pangalan, kaya nagpasya siyang tawagin itong Danka. Napansin niyang pinapalakas nito ang kanyang endurance at agility, na ikinamangha niya. Ngunit nagulat si Teresa nang makita ito, at dinulog niya ito gamit ang kanyang paa. Pagkalipas ng ilang araw ng pag-eeksperimento sa kanyang mga skill, nagawa niyang magsama ng isang H-rank na daga. At napagtanto niyang kulang din ito sa talino, ngunit maaari niya itong utusan na gamitin ang scurry ability nito. Nalaman natin na ang kakayahan ni Denka ay ang pagtalon, ngunit naniniwala si Alan na puno ang mundo ng mapanganib na mga nilalang, at iniisip niyang masyadong mahina ang kanyang mga summon upang talunin ang anuman. Napagtanto niyang maaari siyang mag-imbak ng hanggang 10 card para sa bawat nilalang. At iniisip niyang mahalaga ang kanilang buffs dahil matapos siyang makapag-imbak ng 10 mouse card, nagkaroon siya ng sapat na lakas upang magputol ng kahoy gamit ang kanyang palakol. Ngunit alam niyang kailangan pa niyang mag-grind ng gusto upang lumakas dahil ang pag-level up sa Hell Mode ay nangangailangan ng 100 beses na mas maraming XP kaysa normal. Umuwi si Rodan, ngunit nagulat si Teresa nang makita siyang nababalot ng dugo. Kaya ipinaliwanag niyang katatapos lang niyang manghuli ng isang great boar. Nalaman natin na nangangaso siya ng mga halimaw kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing taglamig at taglagas, at tinanong niya si Alan kung gusto nitong makita ang great boar. Tumingin-tingin si Alan sa nayon dahil ito ang unang beses niyang lumabas ng bahay, at ipinakita ni Rodan sa kanya ang baboy damo na kanyang napatay. Ang kanyang kapitbahay na si Jerga ay nagsabi sa lahat na salubungin ang kanilang kampyon, kaya nagpalakpakan ang lahat para sa kanya, ngunit ipinaliwanag niyang sinwerte lamang siya. At iniisip ni Jerga na nagpapakumbaba lamang siya. Binati siya ni Alan, kaya namangha siya na ang isang taong gulang ay marunong ng magsalita. At tinanong siya ni Alan tungkol sa baboy damo, kaya ibinunyag niyang isa itong si Rank na halimaw, at 20 lalaki ang kinailangan upang mapabagsak ito, na nagbigay kay Alan ng ideya kung gaano kalalakas ang mga halimaw. Pagkaraan ng 10 buwan, tinaasa ni Alan ang level ng kanyang summon at create skills, at napagtanto niyang maaari na siyang gumawa ng ranked cards. Nakakuha rin siya ng skill na nagpapagsama ng kanyang mga summon
at napansin niyang nad-oval ang kanyang card space, kaya maaari na siyang makakuha ng mas maraming buffs mula sa pag-iimbak ng kanyang mga card. Na-unlock niya ang note feature, na isinusulat ang kanyang mga iniisip sa libro, at gusto niyang ipagpatuloy ang pag-eeksperimento sa kanyang mga skill, ngunit alam niyang kailangan niyang mabawi ang kanyang mana. Mabilis siyang naghapunan at sinubukan pagsamahin ang kanyang mga mouse card, ngunit sinabi ng libro na wala siyang sapat na mana kahit nakabawi na siya. Kaya sinubukan niyang lumikha ng Geraint Beast sa halip, ngunit nabigo pa rin siya dahil kulang siya sa mana. Kaya napagtanto niyang kailangan niyang itaas ang kanyang stats bago siya may magawa. Pagkalipas ng 2 taon, nakita natin na nagawa ni Alan na makakuha ng 2 Geraint cards at pinagsama niya ang mga ito upang lumikha ng isang ibon. Nagpasya siyang pangalanan nitong Chappy. At nang i-summon niya ito, napagtanto niyang mayroon itong kakayahan manggaya ng mga boses. Iniisip niyang makakatulong ito sa kanya upang linlangin ang kanyang mga kaaway. At in-summon niya ang 2 pa niyang Geraint Beasts, na isang palaka at isang nunal. Nalaman natin na ang kakayahan ng palaka ay ang mang-provoke ng mga kaaway habang ang nunal naman ay kayang maghukay ng mga butas sa lupa, nakapakipakinabang sa paglalagay ng mga patibong. Iniisip niya maaari niyang dominahin ang laro sa pamamagitan ng pagmaster ng kanyang mga summon, ngunit nahulog siya sa isang butas na hinukay ng kanyang nunal, at napagtanto niyang oras na upang makipag-duel sa kanyang kapitbahay. Naglaro siya ng Dueling Knights kasama ang anak ni Jerga na si Krena, na madaling nanaig sa kanya, at nagtataka siya kung bakit hindi niya masabayan ang bilis nito gayong mas mataas dapat ang kanyang agility dahil sa buffs ng kanyang mga nilalang. Nauwi siya sa pagkatalo sa duel. At sinabi ni Teresa kay Krena na umuwi na dahil gumagabi na. At tinulungan ni Alan ang kanyang ina na magbuhat ng mga gulay dahil alam niyang buntis ito. Nang gabing yun, nag-alok si Alan na tulungan ang kanyang mga magulang sa pag-aani dahil ayaw niyang mapagod ang kanyang ina. Ngunit sinabi nilang makipaglaro na lamang siya kay Krena dahil gusto nilang ma-enjoy niya ang kanyang pagkabata. Nagtaka si Teresa kung bakit siya naghahagis ng mga bato sa isang puno. Kaya ipinaliwanag niyang nagsasanay siya kung paano lumaban sa mga halimaw upang maprotektahan siya sakaling maatake siya. Pinuri siya ni Roden sa kanyang tapang, ngunit nalaman natin na sinusubukan lamang niyang makita kung maaari siyang matuto ng ibang skill bukod sa summoning. Sinabi ng kanyang mga magulang na hindi na sila makapaghintay sa kanyang appraisal ceremony, na nagtatakda kung anong uri ng talento ang mayroon ng mga bata kapag sila ay nag-5 taong gulang. At umaasa silang ang kanyang talento ay maaaring magpayaman sa kanila. Sa panahon ng taglamig, nalaman ni Alan na maaari na siyang magsama ng isang nilalang sa loob ng buong araw. Ngunit bigla siyang tinawag ni Krena, at muli siyang tinalo nito. Ngunit nagulat si Teresa nang makita si Dina, at napagtanto nilang mangganganak na siya. Kaya sinabi ni Roden kay Krena na tawagin ang kanyang ina at kinabahan si Alan dahil hindi pa siya nakakita ng panganganak dati. Dumating ang ina ni Krena na si Hilda, at sinabi niya sa mga lalaki na lumabas ng silid bago tulungan si Teresa na manganak. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Roden at Alan ang iyak ng isang sanggol, kaya dali-dali silang pumunta sa tabi ni Teresa. Sinabi niya kay Roden na lalaki ito, kaya nagpasya siyang pangalanan nitong Mash, at iniisip ni Alan na hindi niya pinagsisisihan ang pag-iwan sa kanyang nakaraang buhay dahil namuhay siya roon na parang talunan. Ngunit ngayon na mayroon siyang pangalawang pagkakataon, determinado siyang i-max out ang kanyang stats at dominahin ang mundo upang maputol ang tanikala ng kahirapan at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Nang mag-5 taong gulang si Alan, tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa appraisal ceremony. Kaya ipinaliwanag nito na ang mga bata mula sa iba't ibang antas ng buhay ay sasali rito. At ang kanilang mga talento ang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Pumunta sila sa nayo ng mga karaniwang tao kasama sina Jerga at Krena at nakilala ang iba pang mga bata na sasali sa seremonya. Ngunit narinig ni Alan ang mga taong nag-uusap tungkol sa kanya dahil halatang isa siyang serf na pinakamahirap sa mga mahihirap. Binati ng mga opisyal ang mga kalahok at binanggit na ang kanilang bansa ay nakakita na ng mga bayani na nagsimula bilang mga serf, kaya tinatanggap nila ang mga bata mula sa lahat ng antas ng buhay. Pumasok ang lahat sa lugar at nakita ni Alan ang mga estatwa ng mga Diyos na kanilang sinasamba. Napagtanto na ang isa sa kanila ay ang Diyos ng paglikha na nagngangalang Elm, sinimulan nila ang seremonya at ang unang kalahok ay ang anak ng pinuno ng nayon na si Palmes. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kristal na bola, dahilan upang lumitaw ang kanyang stats, at ibinunyag ng mga opisyal na may talento siyang maging manangalakal, kaya ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Isa pang batang lalaki ang sumubok, ngunit sinabi ng mga opisyal na wala siyang talento, kaya emosyonal lamang na pinsala ang nakuha niya. Isang batang nagngangalang Dora ang humawak sa bola, at sinabi ng mga opisyal na may talento siyang maging gumagamit ng palakol, kaya masaya siya sa resulta.
At humanga si Alan dahil siya ang unang taong may A-rank na attribute. Matapos sumubok ang iba pang mga bata, sinabi ng mga opisyal kay Krena na siya na ang susunod. Kaya tumakbo siya papunta sa bola at hinawakan ito, dahilan upang bigla itong magliwanag. At namangha ang mga opisyal sa kanyang stats. Ibinunyag nilang may talento siyang maging Sword Lord na isa sa pinakamagagandang class sa mundong ito. At humanga ang lahat nang marinig ito. Masaya si Jirga na parang tumama siya sa jackpot at nagsimula siyang magdiwang, ngunit sinabi ng mga opisyal kay Alan na siya na ang susunod. Kaya lumakad siya papunta sa bola, iniisip na ibubunyag nito na siya ay isang summoner. Ngunit nang hawakan niya ito, may isang kislap ng liwanag na biglang nagpatamba sa kanya. Tinanong ni Roden ang mga opisyal tungkol sa resulta dahil hindi siya marunong magbasa. Ngunit ibinunyag nilang walang talento si Alan at napagtanto niyang ang lahat ng kanyang stats ay i-ranked. Ngunit ang salitang nakasulat sa kanyang talento ay walang saysay. Iniisip niyang baka isang text glitch ito at sinisi niya ang mga dev para rito, nagtataka kung bakit hindi nila sinubukan ang kanilang laro para sa mga bug. Ngunit ayos lamang kay Roden ang resulta at sinabi niya kay Alan na oras na para umuwi. Bumalik sila kina Teresa at sinabi ni Roden kay Alan na hindi mahalaga kung wala siyang talento dahil mananatili siyang kanilang ipinagmamalaki at pinakamamahal. Alam niyang mahirap sila, pero masaya pa rin siya na ipinanganak siya sa pamilyang ito dahil mas mahal siya ng kanyang mga magulang kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Kinagabihan, iniisip ni Alan ang resulta ng pagsusulit at naniniwala siyang hindi nakarank ang lahat ng kanyang attributes dahil siya lang ang naglalaro sa Hell Mode. Iniisip niyang level 1 pa lang ang lahat ng bata at ang rank system ay nagpapakita ng inaasahang paglago nila kapag nag-level up sila. Pero alam niyang 100 beses na mas mabagal ang kanyang progreso kaysa sa karaniwan. Kaya hindi ipinakita ng pagsusulit ang tunay na halaga ng kanyang stats at iniisip niyang sapat na ang karanasang iyon para ma-depress ang ibang players, pero determinado pa rin siyang tapusin ang laro. Kinabukasan, binisita ni na Alan at ng kanyang pamilya si Krena, at binati siya ni Teresa sa pagkakatuklas ng kanyang talento. Sinabi ni Hilda na dapat nilang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pag-inom, pero tumanggi si Roden, kaya napaisip si Alan kung magseselos ba ito. Sinabi niyang masaya siya para kay Jirga dahil napakaganda ng talento ni Krena, pero nagtataka si Jirga kung bakit gustong putulin ni RH Den ang ugnayan nila. Nagulat ang lahat nang marinig ito, pero ipinaliwanag ni Roden na kailangan niyang gawin yun dahil sasali na si Krena sa Maharlika at hindi siya maaaring makitang nakikipag-ugnayan sa mga serfs. Napagtanto ni Alan na sinusubukan itong tulungan si Jirga kahit hindi naman ito humihingi ng tulong at nagsimula silang mag-away. Kaya pinigilan sila ng kanilang mga asawa at pinilit na umayos ang kanilang asal. Naisip ni Alan kung dati na ba silang palaging nag-aaway. Ibinunyag ni Hilda na pareho silang mainitin ng ulo at dati palaging nag-aaway. Pero dahil nagkaroon na sila ng mga anak, naging mas maamo na sila. Ibinunyag ni Teresa na silang apat ay magkakaibigang bata pa at sabay silang lumipat sa baryo kung saan nagtulungan silang itayo ang kanilang mga bahay. Pagkatapos noon, nalaman ni Jirga na darating ang Order of Knights upang makita si Krena. Kaya bumalik sila sa baryo ng mga karaniwang tao. Nagtaka si Dig Ora kung ano ang ginagawa roon ni Alan dahil hindi dapat naroon ang mga talentless na talunan, pero ipinagtanggol siya ni Krena. Ipinaalala ni Dora sa kanya na naka-error rank ang lahat ng attributes nito. Pinigilan siya ni Jirga habang sinusubukan niyang makipag-away, pero biglang dumating ang mga kabalyero at nakilala ng mga taga-baryo ang kapitan na si Zen. Sinabi nito sa pinuno na ipakita sa kanya ang kanilang Sword Lord, kaya tinawag si Krena. Masaya si Alan na sa wakas ay makakausap na niya ang mga kabalyero. Pero sinabi ni Zen na nais niyang subukan ang lakas nito sa isang duel, at tuto si Jirga dahil iniisip niyang masyado pa siyang bata para sa totoong laban. Nagtaka si Zenith kung nagsisinungaling sila tungkol sa kanyang talento at nagbantang ipapapatay siya kung hindi niya tatanggapin ang duel. Nag-alala ang lahat, pero na-excite si Krena nang makita niya ang espada at napagtantong mahahawakan niya ito kung tatanggapin niya ang laban. Kaya nagpasya siyang tanggapin ito. Pinanood ng lahat habang naghahanda ang vice captain na si Labren na kalabanin siya. Agad siyang sumugod, pero naipari ni Labren ang kanyang mga atake. Namangha si Dig Gora na kaya niyang humawak ng tunay na espada kahit halos kasing taas niya ito, pero hindi sigurado si Alan kung kaya niyang talunin ang isang kabalyero. Sinipa siya ni Labren palayo at sinubukan ni Jirga na pigilan ang laban. Pero pinigilan siya ng ibang kabalyero at napagtanto ni Alan na lamang si Labren sa parehong skill at level. Gayunpaman, tumayo muli si Krena at natarante si Labren nang makita niyang naglalabas ito ng aura dahil alam niyang gumagamit ito ng extra skill. Napaurong siya habang muli siyang inaatake at sinubukan niyang depensahan ang sarili, pero naputo niya ang espada nito sa kalahati.
Inanunsyo ni Zenith na siya ang panalo at nagpasalamat siya kay Labren sa pakikipaglaban, pero hindi makapaniwala si Labren na natalo siya ng isang babae. Pinuri siya ni Jerga at napansin ni Zenith na nabali niya ang espada, kaya inisip niyang imposibleng painpeke niya ang kanyang talento at humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos. Inamin niyang kahanga-hanga ang talento ni Krena, kaya nais niyang pag-usapan ang kinabukasan nito kay Jerga at sinabi niyang maaari nitong isama ang mga kaibigan nito. Umupo silang lahat sa bahay ng pinuno ng baryo. Dinala ni Jerga sina Alan at RH Den, pero nagtaka si Alan kung bakit naroon din si Dora at ang kanyang ama. Napagtanto rin niyang tumaas ang kanyang card inventory mula 20 hanggang 30. Ibig sabihin ay maaari siyang magdagdag ng mas maraming buffs, at nasasabik siyang magpatuloy sa pag-eeksperimento sa kanyang mga kakayahan. Kinagabihan, nakita nilang buntis muli si Teresa at nagtanong si Mash kung lalaki ba ito. Pero iniisip niyang babae ito dahil hindi ito masyadong sumisipa, at iniisip ni Roden kung ano ang ipapangalan niya rito, pero pinaalala niya na ipinangako niyang siya ang magpapangalan sa kanilang anak na babae. Napansin ni Alan na nawala na ang peklat sa braso ni Roden. Ipinaliwanag nito na dahil yun sa pagpasa niya sa Trial of the Gods, pero hindi alam ni Alan kung ano yun. Kaya ipinaliwanag ni RH Den na isa itong espesyal na sandali na nangyayari kapag sila'y nangamaso at nagbibigay ito ng biglaang lakas na nagpapagaling sa lahat ng sugat at pagod. Interesado si Alan dahil iniisip niyang parang pag-level up yun at naniniwala siyang mataas na ang level ni Roden dahil matagal na itong nangangaso ng mga baboy ramo. Napagtanto ni Alan na level 1 pa rin siya dahil hindi pa siya nakalaban ng kahit anong halimaw, pero alam niyang hindi maaaring umalis sa mga surf sa baryo nang walang pahintulot maliban kung mangangaso sila. Kaya sinabi niya sa kanyang ama na nais niyang sumama sa pangangaso, pero tutol si Roden dahil delikado yun. Habang naghahanda si Alan na matulog, nakatanggap siya ng mensahe mula sa devs na nagsasabing na ayos na nila ang glitch na inireklamo niya noong appraisal ceremony. Nakita niya ang attachment na naglalaman ng kanyang tunay na stats at napagtantong kasing talento niya si Krena, pero iba ang kanyang attributes dahil isa siyang summoner. Ginamit niya ang kanyang enhanced skill kay Duncan na nagpalakas sa stats nito, pero napagtanto niyang hindi nito naapektuhan ang buffs. Ipinatawag niya ito at napansin niyang hindi nagbago ang laki nito. Pero natarante si Teresa nang makita ito at muli niya itong dinurog. Kinabukasan, umalis si RH Den upang mangaso, at habang naglalabas si Alan, sinubukan niya ang bagong fusion combination na nagbigay daan upang ma-unlock niya ang grass card. Masaya siya dahil pinapataas nito ang kanyang MP at ipinatawag niya ito upang makita ang itsura, pero nagulat siya dahil isa itong mansanas. Pinangalanan niya itong Apo at napagtantong hindi ito para sa pakikipaglaban, pero napansin niyang may kakayahan itong tinatawag na aroma. Inutusan niya si Apo na gamitin ito kaya ibinaon nito ang sarili sa lupa at naging isang punla na may amoy na parang essential oil. Pero nakita niyang papalapit ang kanyang ina, kaya inutusan niya itong bumalik sa card form, pero hindi ito gumana. Sinabi ng kanyang ina na mabango ito, pero iniisip niya kung amoy lang ba talaga ang kaya nitong gawin. Nang muling makipaglaban si Alan kay Krena, hindi pa rin siya umubra, pero sinabi nitong gumaling na siya. Sinuri niya ang kanyang stats at napagtantong umabot na sa level 3 ang kanyang sword mastery. Pero iniisip niyang mas lumakas din siya dahil sa kanyang mga bagong buffs. Pagkatapos noon, naghagis siya ng mga bato sa puno dahil nais niyang i-level up ang iba pa niyang skills, pero napagtanto niyang walang nangyayari kaya iniisip niyang sinasayang lang niya ang oras niya. Nakita niya si Mash na nakatingin sa mga panlang ipinatawag niya at nalaman nating pinapabilis nito ang kanyang mana recovery para makapag-cast siya ng mas maraming spells bawat araw. Kinagabihan, nakita ang mga serfs na binubuhat pawi si Roden at napagtanto ng pamilya na nasugatan siya. Ibinunyag ni Jerga na gumamit sila ng healing herb upang mapanatili siyang buhay. Nagtaka si Teresa kung paano nila ito nakuha dahil alam niyang mahal yun. Ibinunyag niyang ginamit niya ang gintong baryang ibinigay ni Zen. Sinisi ng mga manangaso ang mga karaniwang tao sa nangyari. Nagising si Mash at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Jerga sa kanila na umalis muna dahil kailangan ng pamilya ni Roden ng katahimikan. Nagtaka si Alan kung bakit nila sinisisi ang mga karaniwang tao. Ibinunyag na ilang araw na ang nakalipas ay ipinatawag ng mga pinuno ang mga serfs at sinabihan silang payagan ng mga karaniwang tao na sumama sa pangangaso dahil nais din nilang makibahagi sa karne. Narinig nila kung paano tinawag ni Zen na bayani si Roden kaya inisip nilang magiging ligtas sila hanggat kasama nila ito. Pero nalaman nating mga baguhan sila at hindi nila sineryoso ang kanilang pagsasanay. Sa pangangaso, ibinigay ni Jerga sa kanila ang pinakamadaling gawain, ang gambling ng baboy ramo, pero pumalpak pa rin sila at nasira ang estratehiya. May isa sa kanila na muntik ng mapatay kaya sumugod si RH Den upang protektahan ito, pero siya ang nasugatan.
Ibinunyag ni Jerga na napatay nila ang baboy Ramo kaya dadalhin niya ang bahagi ni Roden. Pero iniisip ni Alan na wala siyang nagawa upang tulungan ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, nagising na si RH Den at masaya ang lahat na nakaligtas siya. Pero napagtanto ni Alan na puro grind lang ang ginawa niya upang pagandahin ang sarili niyang stats. Alam niya na nahihirapan ang kanyang pamilya na mabuhay, at iniisip niyang kailangan niya silang tulungan dahil siya ang panganay. Ngunit biglang dumating si Jerges at ibinigay niya kay RH Den ang parte niya ng karne. Nangako siyang aalagaan sila para makapag-focus si RH Den sa paggaling, ngunit humingi si Alan ng pahintulot na siya na ang umako ng responsibilidad dahil gusto niyang siya ang magpanatiling ligtas sa kanila. Tinutulungan niya ang ibang mga surf na kumuha ng tubig at iniisip nila na hindi niya mabubuhat ang mga timba dahil masyado itong mabigat, ngunit madali niya itong nayangat at hindi makapaniwala ang lahat sa lakas niya. Iniisip niya na kailangan na niyang tigilan ang pagpapanggap dahil tumitingala na rin naman sila kay Trena, kaya hindi na mahalaga kung makatawag siya ng pansin. Nalaman natin na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang buff sa kanyang physical stats, kaya sobra ang kanyang lakas, ngunit kinailangan niyang alisin ang kanyang MP buffs para makapag-focus sa pagtulong sa kanyang pamilya. Ipinakita sa kanya ni Jerga kung paano mag-ani ng patatas, sinasabing kailangan niyang gamitin ang 2 kamay. Ngunit nagawa niya ito gamit lamang ang 1 kamay. Kaya humanga si Jerga, at ipinaliwanag ni Alan na namanan niya ang lakas ng kanyang ama habang patuloy na nag-aani ng patatas. Nakapuno siya ng 3 sako, ngunit alam niyang kailangan niyang ibigay ang kalahati nito sa Baron, at iniisip niya kung gaano karami ang kakailanganin nila para makaligtas sa taglamig. Biglang dumating ang pinuno kasama ang isang karaniwang tao na muntik nang mamatay sa pangangaso, at binigyan nila si Roden ng isang basket ng prutas kaya nagpasalamat si Teresa sa kanila. Humingi ng tawad ang binatilyo dahil sa kanyang pagkakamali, ngunit sinabi ni Roden na mag-ingat na lamang siya sa susunod, at humanga si Alan sa pagiging mapagpatawad nito. Pinagalitan ni Teresa ang binatilyo dahil sa pagiging pabaya at sinabi na muntik na nitong mapahamak si Roden. Ngunit masaya ang ibang mga surf na nakarecover na siya at agad nila siyang inanyayahang sumama muli sa pangangaso. Pagkatapos noon, pumunta si Alan sa bukid kung saan tinawag niya ang kanyang mga paloka at nalaman natin na balak niya itong gawin pain para makahuli ng ibon para sa hapunan. May nakita siyang papalapit, ngunit hindi yun ang inaasahan niya dahil sapat ang laki nito para kainin siya. Habang pinapatay nito ang kanyang mga paloka, napagtanto niyang isa itong Alba Heron. Hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin dahil isa itong B-rank na nilalang. Ngunit alam niyang tumaas na ang kanyang stats at hindi siya natatakot haminin ito dahil isa siyang hardcore gamer. Sumugod siya at hinampas ito sa ulo, ngunit siya ang natamba. Kaya tinawag niya ang kanyang mga aso para umatake. Nakagat nila ang Alba, ngunit nanaig pa rin ito sa kanila, at napagtanto ni Alan na hamin na siya dahil nawawala ang kanyang buffs kapag natalo ang kanyang summons. Pinilit niyang makatayo habang sinusubukan siyang tapusin ang Alba Heron. Naisip niya kung mamamatay na ba talaga siya. Mabilis niyang tinawag ang kanyang mga uod para ubusin ang enerhiya nito at habang dinidistract ito ng kanyang mga aso, nagawa niyang hampasin ito sa ulo at tuluyang mapatay. Nakakuha siya ng 100 XP sa pagtalo rito. Ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay at napansin niyang nakaramdam siya ng matinding pananabik habang nakikipaglaban dito. Umuwi si Alan dala ang Alba Heron at sinabi sa lahat na natalo niya ito sa pamamagitan ng sword press ang pag-atake. Ngunit napansin ni Roden ang hiwa sa kanyang pisngi. Tinuruan ni Jerga si Alan kung paano patuluin ang dugo ng Alba Heron at ipinaliwanag na tumitimbang ito ng 100 libra, ngunit nagiging 40 na lamang kapag natuyo. Sinabi niyang kailangan nilang ibigay ang 60% nito bilang buwis sa nakatataas na uri. Kinuha niya ang isang magic stone mula sa katawan nito at sinabing kailangan din nila itong ibigay sa mga maharlika, ngunit alam ni Jerga na masyado pa siyang bata para manghuli ng mga halimaw at iniisip niyang maaari nilang gamitin yun para makipagnegosasyon para sa mas malaking parte. Bumisita sila sa pinuno kung saan sinabi ni Jerga kung paano tinalo ni Alan ang Alba Heron at sinabing ibibigay nila ang mga pakpak nito bilang buwis. Tinanong ni Jerga kung maaari nilang itira ang natitira, ngunit ipinaliwanag ng pinuno na mas maraming karne ang hinihingi ng Baron. Ngayong taon at iniisip ni Alan na yun ang dahilan kung bakit pinasama ang mga karaniwang tao sa pangangaso. Inalok ni Jerga ang magic stone kapalit ng karne at nagkunwaring magmamakaawa. Sinasabing magugutom si Alan sa taglamig dahil hindi pa kaya manghuli ni Roden. Alam ng pinuno na siya ang dahilan ng pagkasugat ni Roden, kaya pinayagan silang itira ang natitira sa Alba at nagpasalamat si Alan sa kanyang kabaitan. Ngunit iniisip niya kung magpapakita pa rin ba ng konsiderasyon ang pinuno sa mga susunod pa nilang mahuhuli. Sinabi ni Jerga na mahirap talunin ang mga Alba Heron. Tinanggap ng pinuno ang alok ni Alan at natuwa sila na nagtagumpay ang kanilang plano.
Pagkatapos noon, bumalik si Alan sa bukid kung saan ginamit niya ang kanyang mga palaka para pina ng mas marami pang mga Albaean. Pinatalo niya ang kanyang mga uod at aso sa mga ito sa sandaling lumapag ang mga ito, kaya madali niya silang natatapos. Nakakuha siya ng 200 XP sa pagtalo sa kanila at sinabi ng kanyang aklat na nag-level up siya. Inutusan niya itong ipakita ang kanyang stats. Napagtanto niyang bumalik na ang kanyang HP at MP, ngunit iniisip niyang hindi niya nakukuha ang buong benepisyo ng pag-level up dahil hindi na noon kalaki ang itinaas ng kanyang stats kumpara sa dapat. Ngunit kontento pa rin siya sa kanyang paglago at masaya siyang sa wakas ay nag-level up siya matapos ang 6 na taon. Iniisip niyang oras na para sabihin ang totoo sa kanyang pamilya. Bumalik si Alan dala ang mga Albaean at humanga si RH Den na nagawa niyang makatalo pa ng 2. Ngunit napagtanto niyang oras na para magsanay kasama si Krena. Nakipaglaban siya rito habang iniisip kung paano maabot ang level 3, ngunit nabigla siya at binigyan siya nito ng malaking bukol sa ulo. Sa gabi, sinabi ni Alan sa kanyang mga magulang na isa siyang orakulo mula sa Diyos at sinabi niyang pinagpala siya ni El ng kapangyarihan at karunungan. Kaya mas malakas at mas matalino siya kaysa sa ibang mga bata. Ngunit ibinunyag niyang binalaan siya ni El na haharap siya sa mga pagsubok na kahit 100 lalaki ay hindi kayang tapusin. Kaya nag-alala ang kanyang mga magulang. Alam ni RH Den na natapos niya ang isang pagsubok ng mga Diyos dahil nawala ang hiwa sa kanyang pisngi. Ngunit nagtataka si Teresa kung bakit napakasama ng resulta niya sa seremonya ng appraisal. Kaya sinabi niya na mas mabagal siyang lumaki kaysa sa ibang mga bata at ipinaliwanag na inakala ng mga opisyal na wala siyang talento dahil ang talento niya ay masyadong bago para makilala. Nagtaka si RH Den kung anong klaseng talento mayroon siya. Ngunit nagkunwari siyang hindi niya alam dahil iniisip niyang maaaring magkamali ng akala ang mga tao kapag nalaman kung paano gumagana ang kanyang mga kakayahan. Tinanong siya ni RH Den kung ano ang plano niya. Ipinaliwanag niyang mag-grind siya para malampasan ang mga pagsubok ng mga Diyos, at namako si Rodan na tutulungan siya kung magkakaproblema siya. Ngunit sinabi niyang itago ni Alan ang kanyang talento sa iba dahil baka isipin nilang isa siyang huwad na propeta. Pagsapit ng taglamig, pumunta si Alan sa nayon kasama si Jerga na balak siyang turuan kung paano ipagpalit ang karne ng Alb Aharon. Naisip ni Alan kung paano naiiba ang mga karaniwang tao sa mga surf. Ipinaliwanag ni Jerga na ang 60% na buwis ay hindi na angkop sa mga karaniwang tao na nagbabayad ng nakatakdang halaga ng ginto bawat taon. Nagtaka si Alan kung paano sila magiging karaniwang tao. Ipinaliwanag na kailangan nilang magbayad ng 10 gintong barya para sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit may mga balita na maaari ring itaas ng mga baron ang kanilang katayuang panlipunan bilang gantimpala. Pumunta sila sa isang tindahan kung saan tinuruan siya ni Jerga kung paano makipagkalakalan at kinuha nila ang mga supply na kailangan nila para makaligtas sa taglamig. Kinabukasan, bumalik si Alan sa nayon ng mag-isa dahil nais niyang mang-alap ng impormasyon at tinanong niya ang presyo ng mga bagay habang nakikipagpalitan sa mga mangangalakal. Napagtanto niya ang isang bungkos ng Albaharon jerky ay katumbas ng isang pilak na barya at dahil ang isang ginto ay katumbas ng 100 pilak, kailangan niyang manghuli ng 500 Albaean para maitaas ang katayuang panlipunan ng kanyang pamilya. Bumista si Alan sa isang tindahan ng mga halamang gamot, ngunit hindi niya makita ang ginamit ni Jerga para iligtas si RH Den. Kaya tinanong niya ang tindero tungkol sa bulaklak ni Mueller. Ipinaliwanag nito na hindi siya nagbibenta nito dahil hanggang ngayon ay naiinis pa rin siya sa ibinente niya kay Jerga. Kaya tinanong ni Alan kung ano ang nangyari. Ibinunyag nito na humingi si Jerga ng kanyang pinakamahusay na gamot. Sinabi niyang nagkakahalaga iyon ng 5 ginto, ngunit nakiusap si Jerga na ibenta ito ng 3 dahil kailangan niya yun para iligtas ang kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang pagpupumilit, ibinigay na lamang ng lalaki iyon at binayaran siya ng 3 ginto. Ngunit iniisip pa rin ng lalaki na lugi siya sa huli, at binigyan siya ni Alan ng isang bungkus ng Albaharon jerky ng libre dahil ang bulaklak ang nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Pagkatapos noon, nakakita si Alan ng isang tindahan na nagbibenta ng mamahaling mga gamit, ngunit tinawag siya ni Doris at sinabing pag-aari iyon ng kanyang pamilya. Kaya naghanda siyang umalis, ngunit bigla siyang hinampas ni Dora at sinabing hindi siya makakaalis hanggat hindi siya pumapayag na maging tauhan niya. Hinamon siya ni Alan sa isang labanan. Mabilis na hinawakan ni Dora ang kanyang pamalo, ngunit naiwasan ni Alan ang kanyang mga atake at napagtanto niyang wala ito kumpara kay Trena. Kaya sumugod siya at naaga ang sandata nito. Habang umaalis, sinabi ni Alan na babalik siya para makipagkalakalan sa tindahan, ngunit naiwan si Dora na inis dahil natalo siya. Sa gabi, nakita nating ganap ng gumaling si RH Den na ikinatuwa ni Alan. Ngunit sinabi ni Teresa na huwag niyang masyadong pahirapan ang sarili.
Makalipas ang ilang panahon, nakita si Dora na sumugod kay Alan na madaling nakaiwas sa kanyang mga atake at nagtaka kung bakit hindi niya ito matamaan. Tinuruan ni Krena si Mash kung paano lumaban, at sinabi nito kay Alan na gusto niyang lumaban gamit ang patpat, kaya naisip ni Alan na maaaring mayroon itong talento bilang sibat user. Sa gabi, pinanood ni Alan si Teresa na alagaan ang kanyang kapatid na si Mila at umuwi si Roden. Ngunit nagtaka sila kung bakit mas huli siya kaysa karaniwan. Ibinunyag niyang ipinatawag sila ni Jerga ng pinuno. Sinabi ng pinuno na papayagan muling sumama ang mga karaniwang tao sa Pamangaso dahil gusto ng Baron na maghatid sila ng mas maraming bor ngayong taon, at ipinaliwanag ni Jerga na mas maraming surf ang kukunin kung hindi nila maabot ang kota. Alam ni Alan na maaaring magsiksikan ang nayon at ayaw ng lahat na mangyari yun. Kaya iniisip ni RH din na kailangan nilang mangaso ng mas madalas. Ngunit ipinaliwanag ni Alan na kahit maabot nila ang kota, patuloy lamang itong itataas ng Baron hanggang sa maging imposibleng maabot at sa huli ay dadami pa rin ang mga surf sa nayon. Kaya iniisip niya na dapat hayaan na lang nilang sumama ang mga karaniwang tao sa Pamangaso. Tutol si Jerga dahil alam niyang wala silang silbi. Pero ipinaliwanag ni Alan na kailangan ng silang sanayin at binanggit na pinagpala siya ng karunungan ni Elm. Kaya alam niya kung ano ang dapat gawin. Nakipagkita sila sa iba pang mga mangangaso at sinabi ni RH din na sasama si Alan sa kanila bilang kanilang strategist, pero hindi siya lalaban. Nalaman natin na hindi niya nakumbinsi si RH din na payagan siyang mangaso. Pero ayos lang yun sa kanya basta matulungan niyang sanayin ang mga karaniwang tao dahil ayaw niyang masaktan muli si Roden. Nagsimula silang umalis at nakita niya ang White Dragon Mountains kung saan sinasabing may nakatira na isang maalamat na nilalang. Pagdating nila sa kagubatan, inutusan ni Roden ang lahat na pamwesto. Nagtago si Alan sa likod ng isang puno at nakita niya ang isang baboy ramo na papasugod. Hinarang ito ni Jerga at ng kanyang mga tauhan gamit ang kanilang mga sibat habang pinigilan ito ng koponan ni Roden. Alam ni Alan na 10 taon na nilang ginagamit ang taktika nito sa Pamangaso ng mga baboy ramo. Pero iniisip niyang mali na gawing pang-abala ang mga karaniwang tao, kaya inilagay niya ang mga ito sa strike team at inutusang umatake. Tinulungan nilang saksakin ang baboy ramo at napansin nilang lumakas sila matapos nilang makumpleto ang pagsubok ng mga Diyos. Alam ni Alan na marami silang nakuhang XP dahil ang baboy ramo ay isang C-rank na halimaw, pero napagtanto niyang wala siyang nakuha dahil hindi siya bahagi ng labanan. Pagkatapos noon, nakita si Alan na tumutulong sa mga surf na magigib ng tubig at tinanong nila kung sasama siya sa Pamangaso. Ipinaliwanag niyang manunod lang siya, pero nais niyang humawak ng sibat. Alam nilang hindi yun papayagan ni Roden at ibinunyag ng isa sa kanila na isa siyang magkakatay. Sinabi ni Alan na may trabaho siya para rito. Ipinakita niya ang mga albaheran at inalok na ibibigay ang bahagi niya kung ito ang maghahiwa dahil balak niyang ibenta ang karne. Nagustuhan ng magkakatay ang alok at pumayag siya. Nalaman natin na kinuha siya ni Alan dahil mahal maningil ang mga magkakatay sa bayan. Muling nakita si Alan kasama ang mga mangangaso at nalaman nating may panibagong grupo ng mga karaniwang tao ang sumama sa Pamangaso dahil gusto niya silang palakasin. Iniisip niyang mas bibilis ang Pamangaso kung lalakas sa mga ito dahil makakabuo sila ng panibagong grupo. Nagtaka siya kung bakit mas marami pang baboy ramo ang hinihingi ng Baron dahil wala naman siyang nakikitang kakulangan sa pagkain. Nang may paparating na baboy ramo, ginamit nila ang parehong estratehiya at hinayaan ang mga karaniwang tao ang tumapos dito. Pakiramdam nila ay muli nilang nakumpleto ang pagsubok ng mga Diyos. Pero nakita rin nating nag-level up si Alan dahil ipinatawag niya si Dina at hinayaang maduraj ito. Napagtanto niyang dahil pinatay ng baboy ramo ang isa niyang summon, naging bahagi siya ng labanan, at humingi siya ng tawad kay Dina habang ipinagdarasal ang kaluluwa nito. Pagkalipas ng 3 buwan, nakita si Alan kasama si Krena pauwi mula sa bahay ng pinuno at nalaman nating binigyan siya ng regalo dahil natulungan niya silang maabot ang kota. Sabay na naghapunan ang kanilang mga pamilya at sinabi ni RH din na maayos ang takbo ng lahat dahil sa plano ni Alan. Napansin ni Jerga ang alak at sinabi ni Alan na regalo yun ng pinuno. Gusto itong inumin ni Jerga at Roden, pero pinaalalahanan niya silang sa kanya iyon at papayag lang siya kung matatalo nila siya sa arm wrestling. Ipinaliwanag niyang papayagan siyang mangaso kung mananalo siya. Tiwala silang matatalo nila siya kaya tinanggap nila ang kondisyon. Humarap si Alan kay Jerga na iniisip na wala siyang laban. Pero nalaman nating nasa level 6 na siya at nakatuon ang kanyang buff sa attack power. Nagsimula ang laban at unay lamang si Jerga, pero biglang dinaig siya ni Alan at nanalo. Napagtanto niyang nasa pagitan ng 150 at 200 ang attack power ni Jerga. Nang maghawak sila ng kamay ng kanyang ama, napansin niyang makakapalang kalyo nito dahil sa hirap ng trabaho. Sa laban nila, ibinuhos ni Alan ang lahat,
Pero hindi nagpigil si Roden at madali siyang natalo. Napagtanto niyang lampas 300 ang attack power ng kanyang ama kaya inamin niyang talo siya. Kinuha ni Roden ang alak at ininom kasama si Jirga. Iniisip ni Alan na nasa rank C ang lakas ni Roden. Sinabi ni RH din na hindi siya mahina, pero hindi siya maaaring mangaso ng baboy ramo hanggat hindi niya ito natatalo. Makalipas ang ilang buwan, muling nag-level up ang summon skill ni Alan. Nang tingnan niya ang kanyang stats, napansin niyang na-unlock niya ang mga rank E na nilalang. Nadagdagan ng 10 ang kanyang card inventory kaya maaari siyang gumamit ng mas maraming buffs. Nais sana niyang punuin ito ng mga E-rank card, pero napansin niyang may bago siyang skill na tinatawag na storage. Nakita niya ang butas sa kanyang libro at napagtantong maaari siyang maglagay ng mga bagay doon at wala itong limitasyon. Alam niyang sa mga video game, nakukuha ng manlalaro ang mga item at skill kapag kailangan, kaya iniisip niyang may iba pang gamit ang storage. Sinubukan niyang gumawa ng E-rank na insekto pero sinabi ng libro na kulang siya sa magic stones. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang isa sa mga batong itinago niya. Hindi pa rin siya makagawa ng E-rank na insekto, pero nang ihagis niya ang bato sa storage, nagawa niya ito. Napagtanto niyang iyon ang tunay na layunin ng storage skill at ipinatawag ang bago niyang halimaw, pero nagunat siyang isa itong higanteng paru-paro. Narinig niyang papalapit si Teresa kaya inutusan niyang magtago ang paru-paro. Tinanong siya nito kung bakit maingay siya at sinabi niyang wala yon, at natuwa siyang hindi ito may nakita. Pagkatapos, ipinatawag ni Alan ang isang saber-tooth at nalaman nating isa itong E-rank na halimaw na may buff na nagpapataas ng kanyang stats ng 10. Pinangalanan niya itong tama at sinubukang pagsamahin ito sa paru-paro pero walang nangyari. Iniisip niyang kailangan niya ng magic stone, kaya naghagis siya ng isa sa storage at nakagawa siya ng ibon. Napagtanto niyang kailangan pa niya ng mas maraming magic stones para umunlad. Nang gabing yun, tinanong niya ang kanyang mga magulang tungkol sa mga may sungay na kuneho na naghulog ng magic stones, pero sinabi ni Roden na hindi na ito pumupunta sa nayon dahil naghukay ng kanalang mga surf para ilayo ang mga ito. Kinabukasan, nakipag-spar si Dora kay Krena pero hindi siya umubra. Tinanong ni Alan si Belomes tungkol sa magic stones at sinabi nitong malapit ito sa puso ng mga halimaw at karaniwang ginagamit para paganahin ang mga magic tool. May iba't ibang uri raw nito sa kabisera. Ang Dian Stones ay kapaki-pakinabang, pero ang E-rank ay itinuturing na basura at madalas makitang nakakalat sa lupa. Pumunot siya ng E-rank na bato at ibinigay kay Alan na napagtantong makakahanap siya nito sa paligid ng nayon, kaya humingi siya ng tulong sa iba. Bumalik si Alan sa bukid at nakita nating nakagawa siya ng 5 uri ng E-rank na nilalang. Pero bigla siyang nakaramdam ng malakas na bugso ng hangin at binalaan siya ng kanyang ibon na inaatake siya. Biglang sumulpot ang isang baboy ramo at natambe siya. Ginamit ng kanyang plant na si Binsi ang skill nito para pagalingin siya. Muling sumugod ang baboy ramo, pero pinahinto ito ng kanyang paru-paro gamit ang sleeping powder at tinapos ni Tama. Isa pang baboy ramo ang sumugod, pero hinarang ito ng stone monster niyang si Wall-E. Iniisip niyang kahanga-hanga ang kanyang mga halimaw. Nalaman nating imahinasyon lamang pala ang lahat, pero ngayon alam niya na bawat summon ay may partikular na papel. Ang mga insekto ay para sa debuff, ang mga hayop ay para sa opensa, ang mga ibon ay para sa intel, ang grass types ay may healing, at ang stone monsters ay para sa depensa. Iniisip ni Alan na overpowered ang mga summoner dahil kaya nilang punan ang bawat papel sa isang grupo. Sinabi ng pinuno kina Roden at Jirga na bibisita ang Baron upang makita kung paano sila mangaso ng baboy ramo. Nagtaka si Roden kung bakit pinapasama si Alan. Ipinaliwanag ng pinuno na kailangan nila ng tour guide para sa Baron at perpekto si Alan dahil mas matalino siya kaysa ibang bata. Ayaw niya sana pero alam niyang aabuti ng 10 taon ng pangangaso bago siya maging isang karaniwang tao. At naaalala niyang kayang itaas ng Baron ang kanyang katayuan. Pagkalipas ng 1 buwan, sinalubong ng pinuno si Baron Bran na humingi ng paumanhin sa pagtaas ng kota ng karne ng baboy ramo dahil alam niyang nahirapan ang mga mangangaso. Utos daw yun ng hari kaya hindi niya matanggihan at sinisi niya ang Viscount na nagmungkahi nito. Habang kumakain, tinanong ni Gran ang tungkol sa karne dahil napakasarap nito. Nahihirapan ang pinuno na sumagot kaya ibinunyag ni Alan na gumamit sila ng karne ng albaharan na kanilang nahuli at hinaluan ng mga damo para sa lasa. Naintrigue si Gran at tinanong ang pinuno tungkol sa pinagmula ng kanyang ama, at sinabi nitong si Alan ay mula sa pamilya ng mga serf. Hindi makapaniwala ang anak ni Gran na si Celia na pinayagan nilang sumama ang isang serf, pero sinabi niyang huwag maliitin ang mga serf dahil bahagi rin sila ng lupain. Nagalok si Zen na tulungan silang maabot ang kota dahil mahirap makahuli ng 20 baboy ramo sa 1 taon,
Pero sinabi ni Alan na hindi yun problema at patutunayan ng kanilang pagganap ang sinasabi niya. Kinabukasan, nagtungo si Gran sa gubat at umakyat sa isang bantayang tore. Ipinakita ni Alan ang mga mamamaso at sinabi niyang gumawa sila ng baluti mula sa labi ng mga nahuling baboy ramo. Hinanap ng bait team ang target habang ipinaliwanag ni Alan na magaan ang kanilang kagamitan dahil mahalaga ang bilis, pero maaaring magtagal bago sila makahanap. Sinabi ni Zen na magpapadala ng tutor para tulungan si Krena dahil kukuha na ito ng pagsusulit sa akademya, ngunit hindi maisip ni Alan na mag-aaral ito para sa pagsusulit. Bumalik ang bait team na may dalang isang baboy ramo, kaya ginamit ni Jerga at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga kalasag upang maipit ito habang sinasaksak naman ito ng ibang mga maso gamit ang kanilang mga sibat. Tinawag ni Roden ang Lone Spear Team na umatake sa baboy ramo mula sa gilid habang sinaksak niya ang leg nito upang tuluyang matapos ito. Nawala ng malay si Celia nang makita ang dugo, ngunit humanga si Gran sa kanilang mga taktika at napansin ni Zenith na lumalaban sila na parang mga mandirigma. May dalawa pang baboy ramo na lumitaw at inutusan ni Zenith ang mga kabalyero na tumulong, ngunit sinabi ni Alan na huwag silang mag-alala. Nahati sa dalawang grupo ang mga mangangaso at nagtulungan upang talunin ang mga baboy ramo. Na ikinabilib ng lahat, napansin ni Alan na wala silang magiging problema sa pag-abot ng kanilang kota at naniwala si Gran sa kanya dahil nagawa nilang talunin ang 3 baboy ramo sa loob ng isang araw. Sinabi niya kay Gran na may dalawa siyang kahilingan at binanggit na ang una ay bigyan sila ng shield walls dahil makakatulong ito sa mas maayos na pangangaso. Ang ikalawang kahilingan ay pahintulutan silang makipagpalitan ng alak at payagan ang pamamahagi nito sa mga serf dahil nag-aalala sila na ang kasaganaan ng karne ng baboy ramo ay magpapababa ng halaga nito sa nayon. Ipinaliwanag niya na ang pagpapalit ng karne sa inaangkat na alak ay makakapigil sa pagbagsak ng merkado dahil walang alak na makukuha sa nayon, ngunit nagtaka si Gran kung bakit alak ang pinili niya kaysa ibang mga produkto. Alam ni Zenith ang sagot sa tanong at ipinaliwanag na kailangang panatilihing mataas na mga mangangaso ang kanilang moral dahil palagi nilang isinasapanganib ang kanilang buhay sa pangangaso. Sinabi niya kay Gran na makatwiran ang mga kahilingan ni Alan, kaya binanggit niyang pag-iisipan niya ito ng pabor at pinuri si Alan sa mahusay na trabaho bilang kanilang tagapayo. Pagkatapos nito, ipinatawag ni Gran sina Roden at Jerga at sinabi sa kanila na kahanga-hanga silang mga mangangaso. Kaya nagpasya siyang gantimpalaan sila sa pamamagitan ng pag-angat sa kanilang mga pamilya sa katayuang commoner. Labis ang tuwa ni Alan nang marinig ito dahil maaari na siyang mangaso sa labas ng hangganan ng nayon at nasasabik siyang labanan ng puting dragon. Binanggit ni Gran na bibigyan din niya ng katayuang commoner ang iba pang veteranong mga ngaso at naghahanda na siyang tapusin ang pulong, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang butler na si Sibus na may nais matutunan ng hari mula sa kanila. Ipinaliwanag ni Gran na nais ng hari na i-promote ang nayon ng Krena sa buong kaharian. Kaya kailangan niyang malaman ang kasaysayan sa likod ng pangangaso ng baboy ramo, ngunit hindi komportable si Roden sa paksa. Ibinunyag ni Jerga na 13 taon na ang nakalilipas, ang mga serf mula sa kalapit na mga nayon ang nagalinang ng lupa. Ngunit matapos ang 6 na buwang masipag na trabaho, biglang umatake ang isang baboy ramo at winasak ang kanilang mga pananim. Wala silang pagkain para sa taglamig. Kaya kinumbinsi sila ni Roden na mangaso sa baboy ramo at natalo nila ito gamit ang mga kagamitang mayroon sila. Ngunit nawalan siya ng kaibigan at hanggang ngayon ay sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari. Humingi ng paumanhin si Gran sa pagbanggit ng sensitibong paksa, ngunit sinabi kay Roden na siya ang dahilan kung bakit umabot sa ganitong kalayo ang nayon, kaya nais niya itong bigyan ng isa pang gantimpala. Hiniling ni RH Den kay Gran na payagan si Alan na magtrabaho sa kanyang lupain, kaya itinalaga siya bilang manservant ng pamilya. Ngunit nalaman natin na ayaw ito ni Alan dahil mababawasan ang kanyang kalayahan. Nag-isip siya ng dahilan upang makaiwas sa sitwasyon, ngunit nakita niyang umiiyak si Roden sa tuwa at ayaw niyang sirain ang sandaling yun. Kaya tinanggap niya ang posisyon. Nakita natin si Alan habang naghahanda siyang umalis sa kanilang tahanan at hinamon niya si Krena para sa isang huling laban. Kaya nagsimula silang maglaban. Inisip ng lahat na ito ang perpektong paraan upang magpaalam sa isa't isa. Ngunit nagulat sila nang makitang nahihirapan si Krena laban sa kanya dahil mas mabilis siyang kumikilos kaysa dati. Nalaman natin na nakakasabay siya sa kanya dahil itinuon niya ang kanyang bonus sa agility at alam niyang pupunta si Krena sa akademya kapag siya ay nag-12 taong gulang. Kaya iniisip niyang maaaring hindi na sila magkita muli. Nagawa niyang talunin siya, ngunit sinabi niyang tabla ito. Kaya kailangan nilang tapusin ang laban kapag nagkita silang muli at inaabangan niya ang kanilang susunod na duelo. Sinabihan siya ni Teresa na alagaan ang sarili at nagsimulang umiyak si Mash. Ngunit sinabi ni Alan na maging matatag siya dahil kailangan niyang protektahan ang kanilang kapatid na si Mila.
Nagpaalam ang lahat sa kanya at nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ngunit nakita niya sina Digora at Palomas na nagtatago sa likod ng bakod. Binigyan siya ni Dora ng kutsilyo at tumakbo pabalik kay Palomas. Ngunit natambay ito kaya nagtawanan ang lahat. Umalis si Alan kasama ang kanyang mga magulang at ipinaliwanag ni RH din na ang pagiging manservant ay unang hakbang lamang para sa kanya. Sinasabing malayo ang mararating niya kung magsisikap siya. Sumakay siya sa karuwahe ni Gran at habang inilalayo siya ng mga kabalyero, umiyak siya ng mapagtantong maaaring hindi na niya muling makita ang kanyang mga magulang. Dumating si Alan sa lupay ni Gran kung saan tinulungan niya si Celia na pumitas ng prutas mula sa puno, ngunit napagtanto niyang masama ang lasa nito kaya itinapon niya ito. Inutusan siya nitong bumili ng panibagong prutas para sa kanya, ngunit biglang lumitaw sa itaas nila ang isang barkong mahika at hindi siya makapaniwala na kayang paganahin ng mga magic stone ang ganoon kalaking makina. Kinabukasan, nagising si Alan sa kanyang silid at napansin niyang mabango ito dahil sa mga halaman. Ngunit napagtanto niyang gutom siya. Sumama siya sa iba para mag-almusal at nakilala niya ang head servant na si Rick na nagsabi sa kanya tungkol sa iba't ibang posisyon sa lupain. Ipinaliwanag niya na kabilang sila sa mas mababang ranggo, ngunit itinuturing pa rin silang bahagi ng pamilya. Nagulat si Alan sa nalaman nito at napagtanto niyang masaya si RH din para sa kanya dahil naging miyembro siya ng pamilya ni Gran. Habang nag-aalmusal si Gran, pinuri ng kanyang asawa si Alan sa mabilis na pagkatuto sa mga batayan at inamin na hindi niya inasahang magaling ito dahil pinalaki ito bilang serf. Ngunit binanggit ni Gran na walang talento si Alan, kaya muling minata siya ni Celia at sinabi nitong isa siyang wizard habang ang kanyang nakatatandang kapatid ay isang swordsman. Sinabihan siya ni Gran na huwag magyabang tungkol sa talento, at biglang umiyak ang isa pa niyang kapatid na si Thomas dahil wala rin siyang talento kaya hindi siya makakasama sa kanyang mga kapatid sa akademya. Sinabihan siya ni Gran na lakasan ng loob at ipinaliwanag na maaari pa rin siyang pumasok sa Nobles College sa kabisera. At ibinunyag na doon siya nag-aral dahil wala rin siyang talento, ngunit doon niya nakilala ang kanyang asawa na ngayon tumutulong sa kanya sa pamamahala ng lupain. Lumabas si Alan sa kanyang libreng oras at bumisita sa Adventurers Guild, kung saan tinanong niya ang receptionist kung maaari siyang maging isang adventurer. Ibinunyag niyang 8 taong gulang pa lamang siya, kaya sinabi nitong kailangan niyang maging hindi bababa sa 12 taong gulang upang makapagparehistro, ngunit tumanggi siyang sumuko sa pangangaso ng mga halimaw. Tiningnan niya ang bounty board, ngunit sinabi ng isang adventurer na nagngangalang Raven na wala siya sa isang palaruan. Nangako siyang aalis kung sasabihin ni Raven ang tungkol sa mga halimaw. Kaya ibinunyag nitong tumataas ang kanilang ranggo habang mas lumalayo sila sa bayan at binanggit na ang mas matataas na ranggo ay nakatira malapit sa White Dragon Mountains. Napansin ni Alan ang Murder Gulch na siyang halimaw na ipinangalan kay Mash at tinanong niya si Raven kung bakit walang nanghuhuli rito. Ibinunyag nitong napakapanganib nito kaya iniiwasan ito ng mga adventurer. Sinabihan siyang umalis, ngunit sinabi niyang may isa pa siyang huling tanong at tinanong niya si Raven tungkol sa puting dragon na may bounty na 1,000 ginto. Ipinaliwanag ni Raven na walang makakatalo rito dahil napakalakas nito, ngunit binanggit na napapalibutan ito ng malalaking deposito ng myth na nais minahin ang lahat. Kaya patuloy na tumataas ang gantimpala. Inanyayahan siya ng mga kasamahan ni Raven na uminom kasama nila at nagpasalamat si Alan sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga halimaw, ngunit sinabi lamang sa kanya ni Raven na umalis na. Tumakbo si Alan papunta sa tarangkahan kung saan ipinakita niya ang Grand Emblem sa gwardya, kaya pinayagan siyang makalabas. Nagtungo siya sa kagubatan kung saan tinawag niya ang kanyang ibon na si Hawkins at napagtanto niyang kaya nitong sundin ang kanyang mga utos dahil may intelligence itong 150. Tumawag siya ng 5 pa at inutusan silang maghanap ng mga halimaw. Nagsimula silang maghanap sa paligid. Tinawag din niya si Tama, ngunit napagtanto niyang hindi niya ito kayang utusan dahil 28 lamang ang intelligence nito. Pinangunahan siya ni Hawkins sa isang grupo ng mga goblin at nakita siya ng isa sa kanila. Kaya tumawag siya ng 10 Tama at inutusan silang umatake sa mga goblin. Lumaban ang mga goblin, kaya inutusan niya ang paru-paro na patulugin sila, at naghagis siya ng bato sa isa sa kanila, ngunit napagtanto niyang hindi ito sapat. Inubos sila ng mga Tama habang natutulog at nakakuha siya ng 1,000 XP sa pagtalo sa kanila. Kaya naisip niyang maaari siyang mag-grind sa pangangaso ng mga goblin. Kinuha niya ang kanilang mga magic stone at inutusan ang kanyang mga ibon na maghanap ng malalaking grupo ng mga goblin. Patuloy silang nag-scout sa lugar. Tinawag niya ang kanyang mga Tama at mga paru-paro upang talunin ang mga halimaw at kalaunan ay napagtanto niyang nakapag-level up siya ng 2 beses matapos talunin ang 80 goblin.
Nalaman niyang ang Derenked Magic Stones ay hindi maaaring gamitin upang likhain ang kanyang ear-ranked creatures. Kaya kailangan pa rin niyang panatilihin ang mga ear-ranked stone at inutusan niyang muli ang kanyang mga ibon na maghanap sa paligid. Ngunit napagtanto niyang hindi sila nakakakita sa gabi, kaya nagpasya siyang tapusin na ang araw. Pagkalipas ng isang buwan, bumili si Alan ng mga bowlang bakal mula sa isang mga malakal dahil iniisip niyang makakagawa ito ng pinsala kung ihahagis niya. Nalaman natin na level 12 na siya dahil hindi siya tumigil sa pag-grind. Ngunit nang pauwi na siya, biglang lumitaw si Sibas sa kanyang harapan at sinabi na kailangan nilang mag-usap. Tinanong siya ni Gran kung ano ang ginagawa niya sa kanyang libreng oras at ipinaliwanag na pinapayagan siyang gawin ang anumang nais niya. Ngunit nag-aalala sila dahil palagi siyang umuwi ng gabi na. Nagpasya siyang sabihin ang totoo at inamin na pumapatay siya ng mga halimaw sa kagubatan dahil nasa dugo niya ang pangangaso. Naunawaan ni Gran kung bakit niya ito patuloy na ginagawa at binanggit ni Sibas na bibili sila ng karne ng horned rabbit sa halagang 1 pilak bawat bundle. Na nagpaunawa sa kanya na maaari siyang kumita habang nangangaso. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakita natin si Alan sa kagubatan habang iniisip ang pangangaso ng horned rabbit para kumita ng pera. Ngunit biglang bumalik sa kanya ang kanyang mga ibon at napagtanto niyang kakaiba ang kanilang kilos. Dinala siya ng mga ito sa grupo ni Raven at sinabi ng isa sa kanila na si Rita sa kanilang healer na si Melly na tumakas habang binibigyan niya ito ng oras. Naghagis si Alan ng bowlang bakal sa isa sa mga goblin. Ngunit napagtanto niyang hindi ito sapat na malakas upang mapatay sila. At napansin niyang sugatan si Raven. Ayaw niyang makita ng iba ang kanyang mga summon, kaya nakipagtulungan siya kay Rita upang labanan ang mga goblin. At nalaman nating lampas 300 na ang kanyang attack at agility. Kaya niyang talunin ang deer-ranked monsters kahit mag-isa lamang siya. Matapos nilang patayin ang mga goblin, sinabi ni Melly na hindi niya kayang pagalingin si Raven dahil ubos na ang MP niya. At alam ni Alan na mamamatay ito kung wala silang gagawin. Kaya kumuha siya ng Leaf of Life mula kay Binsi. Ginamit niya ito para pagalingin si Raven na nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanila at binanggit na gusto nilang makabawi sa kanya. Kaya sinabi ni Alan sa kanila na huwag sabihin kahit kanino ang ginawa niya at mangolekta na lang ng 100 i-rank na bato para sa kanya. Nagtaka sila kung bakit interesado siya sa mga bato, pero pumayag pa rin silang gawin yun para sa kanya at nagpaalam sila. Naalala ni Alan kung paano inabot ng 1 buwan si Roden bago gumaling matapos bigyan ni Gerta ng Muller's Flower. Pero ang Leaf of Life niya ay agad na nagpagaling kay Raven. Kaya napagtanto niya na iba-iba ang epekto ng mga healing item. Hindi siya natuwa dahil 160 XP lang ang nakuha niya sa laban. At tinanong niya si Hawkins kung bakit hindi nito sinunod ang utos niya na maghanap ng horned rabbits, pero napagtanto niya na nag-alala ito sa grupo ni Raven kaya siya tinawag nang makitang nasa panganib sila. Hindi siya makapaniwala na may emosyon ng mga halimaw niya at humingi siya ng tawad kay Hawkins sa pagsigaw dito, sinabing masaya siya na kasama niya ito sa kanyang koponan. Makikita si Alan habang tinutulungan si Celia na abutin ng isang garapon ng jam at nagtataka siya kung bakit niya yun kailangan. Ipinaliwanag ni Celia na gusto niyang maghuno ng cookies dahil uuwi ang nakatatanda niyang kapatid sa susunod na tagsibol. Sa wakas naabot niya ito, pero bigla siyang nawala ng balanse at nabasag ito nang sabay silang bumagsak sa sahig. Habang kumakain si Zenith kasama ang pamilya ni Gran, sinabi niyang natugunan na ng Krena Village ang kanilang kota para sa mga boar, na ikinatuwa ni Alan. Pero nagtaka si Thomas kung bakit mas kaunti ang karne nila ngayong taon. Sinabihan siya ni Gran na huwag maging makasarili. Pero nagtataka si Alan kung saan napunta ang lahat ng karne, at hiniling ni Thomas na hulihin niya ang isang white deer. Iniisip ng asawa ni Gran na napakahirap nito para kay Alan dahil ang white deer ay isang S-rank na halimaw. Pero nagpasya siyang gawin ito dahil gusto niya ang isang magandang hamon. Makikita si Alan sa kagubatan kung saan dinala siya ni Hawkins sa isang white deer na nakapatay ng grupo ng mga goblin. Ipinatawag niya ang kanyang mga palaka upang pukawin ito at nahulog ito sa kanyang patibong at tinapos na ito gamit ang kanyang kutsilyo. Nataranta ang mga gwardya sa estate ni Gran nang makita ang white deer na papalapit at nagtataka kung paano ito nakarating doon, pero napagtanto nilang si Alan ang nagdala nito pauwi. Ipinaliwanag niyang hinuli niya ito para kay Thomas, na masaya dahil magkakaroon sila ng karne para sa kanilang New Year's party, pero ayaw na ni Alan itong hulihin muli dahil hindi ito nagbigay ng maraming XP. Iniisip ni Gran na dapat may talento siya dahil natalo niya ang isang S-rank na halimaw ng mag-isa. Kaya nagpasya siyang siyasatin pa siya muli. Kinagabihan, sinabi ni Sibas kay Alan na napagdesisyon na nilang ibigay sa kanya ang posisyon bilang huntsman na parang isang mananaso na empleyado ng Baron. Ipinaliwanag ni Sibas na may 2 tungkulin ng huntsman, manghuli ng mga halimaw para sa pamilya at protektahan ng mga tao laban sa pag-atake ng mga halimaw.
Sinabi niyang babayaran siya ng 100 silver coins bawat buwan. Kaya napagtanto niya na binigyan siya ng nakapirming sahod imbes na bayad kada halimaw. Alam niyang mas mahalaga ang white deer kaysa sa halagang yon. Pero tinanggap pa rin niya ang posisyon dahil magkakaroon siya ng mas maraming oras para mamhuli ng goblin para sa XP. Sinabi niyang handa na siyang magsimula agad. Pero sinabi ni Sibas na magtatrabaho lamang siya bilang huntsman 1 beses sa 1 linggo dahil manservant pa rin siya ni Celia. Makalipas ang ilang panahon, isang magic ship ang lumapag sa pier at sinalubong ni Celia ang nakatatanda niyang kapatid na si Mile na 1 taon nang nagsasanay sa akademya. Nag-alok si Alan na buhati ng mga bagahe nito at ipinakilala siya ni Celia bilang kanilang bagong manservant at huntsman na ikinahama ni Miles dahil halos kaedad lang siya nito. Nakikita niyang napakatalentado ni Alan at binigyan niya si Celia ng regalong binili niya mula sa kabisera. Nangako si Celia na iingatan yun at sinabi niyang gumawa siya ng cookies para sa kanya. Pagkatapos nito, tinalo ni Alan ang isang higanteng manok gamit ang kanyang iron ball at bumalik dala ang mga halimaw na hinuli niya na ikinatuwa ng head chef. Sinabi ni Rick na nagduduel sina Mile at Zen. Kaya nagpasya si Alan na panuurin sila at napagtantong tila magkapantay sila ng lakas. Tinapos ni Zenith ang kanilang duel at sinabing lumakas si Mile dahil sa kanyang pagsasanay. Pero napansin niya si Alan at hinamon siya sa isang sparring match. Ibinigay ni Zenith ang kanyang espada sa kanya at nalaman nating ang mga buff ni Alan ay naka-optimize para sa pangandaso pero level 20 na siya kaya iniisip niyang matatalo niya si Mile. Sumugod siya. Pero hinarang ni Mile ang kanyang atake at nagsimulang mangibabaw sa kanya nang mapagtanto niyang mas mabilis at mas malakas ito. Naagawan siya ni Mile ng sandata kaya inamin niyang talo siya at napagtanto niyang wala talaga siyang laban. Pero pinuri siya ni Mile sa maayos na pakikipaglaban. Nagtaka ang kanyang mga kapatid kung paano siya naging napakalakas, kaya ipinaliwanag niyang nilinis niya ang isang dungeon noong taginit at natuto siya mula sa isang sikat na sword lord. Napagtanto ni Alan na nanalo si Mile dahil nagsanay ito sa akademya at naglalaro pa sa normal mode na nagpapabilis ng progreso ng 100 beses. Gusto ni Alan na labanan siya sa susunod na pagbabalik nito at pumayag itong makipag-spar muli pero hiniling na alagaan niya ang kanyang mga kapatid habang wala siya. Nalalaman nating ayaw ni Alan ang magtrabaho para kay Celia at gusto niyang gumawa ng pangalan para sa sarili niya upang makaalis bilang manservant nito nang hindi pinapahiya ang kanyang ama. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Miles sa akademya at naisip ni Alan ang paglinis ng isang dungeon para lumakas, pero napansin niyang umiiyak si Celia. Dumalaw si Vical Carninal kay Gran at inihain ni Alan ang kanyang pagkain, pero nalaman nating nag-iinat siya dahil sinabi ni Rick na karibal ni Gran si Carninal. Nasarapan ito sa pagkain at inisip na karne ito ng boar. Pero nalaman nating horned rabbit lang yun dahil ayaw ni Gran sayangin ang kanilang boar meat para sa kanya. Nakikita ni Alan na hindi gusto ni Gran si Carninal dahil ito ang dahilan kung bakit tinaasa ng hari ang kota para sa boar meat, pero lahat yun ay napupunta sa kabisera. Humingi nito ng pangalawang serving kaya kinuha ni Alan ang kanyang plato, pero alam niyang binubuli sila ni Carninal. Nalaman nating nasa pagitan ng rehiyon ni Gran at Carninal ang White Dragon Mountains. At may mga mithril mines sa parehong teritoryo. May mga pugad ang dragon sa magkabilang panig. Pero naging aktibo ito kamakailan sa panig ni Gran at naghihirap ang kanilang ekonomiya dahil hindi sila makapagmimina. Nagpapalit ng pugad ang dragon bawat 100 taon. Kaya naghirap din ang teritoryo ni Carninal 1 siglo na ang nakalipas, pero ngayon ay may access na sila sa mithril kaya pakiramdam niya ay nakahihigit siya kay Gran. Sinabi ni Carninal na pumunta siya roon upang ibahagi ang resulta ng appraisal ceremony ng bunso niyang anak na babae at ibinunyag na wala itong talento. Pero nalito si Alan nang makita ang kanilang mga reaksyon dahil tila masaya si Carninal habang malungkot si Gran. Pinag-usapan nila ang kanilang mga anak na may talento, at sinabi ni Gran na kailangan nilang tuparin ang tungkulin ng mga maharlika. Pero walang ideya si Alan kung ano ang tinutukoy niya at nagtataka kung bakit tila masamang bagay para sa kanila ang pagkakaroon ng talento. Pagkalipas ng ilang buwan, kinausap ni Alan ang grupo ni Raven at tinanong sila tungkol sa mga S-rank na halimaw dahil balak niyang manghuli ng mas malayo sa bayan. Nalalaman nating level 24 na siya kaya kailangan niyang manghuli ng mas malalakas na nilalang para mag-level up, pero binalaan siya ni Raven na mapanganib ang mga S-rank na halimaw. Sinabi ni Rita na dapat muna silang mamili kaya dinala niya sila sa isang equipment shop kung saan bumili si Alan ng kapa. Pumunta siya sa kagubatan kung saan dinala siya ni Hakon sa isang natutulog na orc. Kaya ipinatawag niya ang kanyang Thomas upang atakihin ito. Nasugatan nila ito pero lumaban ito pabalik kaya inutusan niya silang magpatuloy sa pag-atake. Nakakuha siya ng mahigit 1,000 XP sa pagtalo rito at kinuha ang S-rank magic stone ito, iniisip na magandang halimaw ito para sa XP.
Masaya siya dahil kaya na niyang manghuli ng S-rank na halimaw ng walang patibong. Pero iniisip niyang kailangan pa niyang mag-grind dahil malayo pa ang lalakbayin niya bago niya matalo si Mile. Dinala siya ni Hakon sa isang S-rank na armored ant at iniisip niyang kailangan niyang mag-ingat dahil muntik nang mamatay si Raven nang kuyugin siya ng mga ito. Ipinatawag niya ang kanyang Thomas Squad pero walang epekto ang kanilang mga atake at pinatay sila ng langgam. Inutusan niya ang kanyang mga paru-paro na gamitin ang kanilang sleeping powder at sinaksak niya ang mahina nitong bahagi. Pero hindi pa rin niya mabutas ang baluti nito kahit lampas 400 na ang attack stat niya. Nagsimula itong gumalaw kaya natarante siya at paulit-ulit itong sinaksak. Nakakuha ng 3,000 XP sa pagtalo rito. Pero hindi niya makuha ang magic stone nito dahil hindi mabutas ng kanyang espada ang baluti nito. Alam niyang mas maraming XP ang ibinigay nito kaysa sa orc. Pero mas mahirap itong patayin dahil hindi epektibo ang kanyang pisikal na mga atake. At nagtataka siya kung maaari ba siyang matutong gumamit ng magic dahil lampas 800 na ang intelligence niya. Sa unang anibersaryo ni Allen sa estate, tinanong niya ang isang propesor kung may kakayahan ba siyang gumamit ng mga spell. Kaya binigyan siya ng propesor ng isang crystal ball at ipinaliwanag na tutukuyin ito kung maaari siyang gumamit ng magic. Inilagay niya ang kanyang mga kamay dito pero walang nangyari. Kaya sinabi ng propesor na hindi siya maaaring gumamit ng mga spell. At inisip niyang biro lang ang summoner class dahil wala siyang magawa sa mataas niyang intelligence. At dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.